Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marvin Carandang, shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gayunpaman, walang plano si Han Sanchen na tanungin siya pabalik. Para kay Han Sanchen, ang reaksyon ni Scar ang inaasahan niya. Bahagyang naningkit ang mga mata ng judge, halatang iniisip niya kung totoo ang mga sinabi ni Han Sanchen. Out of face, kahit na magkaroon ng away, siguradong bibitaw siya. Pagkatapos ng lahat, sa harap ni Han Sanchen, kung gagawin niyang masyadong pangit ang kanyang mga nasasakupan, kung gayon ay wala siyang anumang prutas na makakain. Bahala na ang may-ari kung papalo ang aso. Ngunit ang sinabi ni Han Sanchen ngayon ay talagang nagpaiba sa kalikasan ng bagay. Kung bumitaw ka, katumbas ito ng pagsira sa sarili mong buhay. Paano ito posible? Kaya naman, matapos itong timbangin, sumili ang lamig sa mga mata ng hukom. Okay, kung ganun, then I'm welcome. Nang bumagsak ang mga salita, napatingin siya sa peklat ng kutsilyo, halatang bakas sa kanyang mga mata ang balak na pagpatay. Peklat, sabi ni Han Sanchen. Agad na kinuha ni Scar ang utos, narito ang subordinate. I gave you the same words, have confidence and fight him to the end, you know. Naiintindihan naman ng subordinate ko. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at tinapik ang balikat ni Scar, naniniwala akong mananalo ka. Nang bumagsak ang mga salita, ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at biglang, isang eskinita ang naalis mula sa karamihan. Sa pamumuno ni Han Sanchen, isang grupo ng mga tao ang mabilis na naglakad patungo sa entablado. Maya-maya pa ay magkaharap na ang judge at si Scar. Idiot talaga ang peklat na ito. Naglakas loob siyang makipag-away sa judge. Sino ba ang nagsabing hindi? Ang judge ay braso ng orihinal na may-ari ng lungsod, kaya hindi na kailangang sabihin pa ang tungkol sa kanyang kakayahan. Sino ang hindi bagay sa taong ito? Hanapin ang hukom. Sayang naman at may mga nakahanap na rin sa wakas ng makapal na hita. Hehe, mabilis na dumighay. Ang mga rebelde sa pangkalahatan ay walang kahihiyan. Kaya sinasabi ko sa iyo, maaaring hindi magandang bagay ang pagsunod kay Han Sanchen. Paulit-ulit na tumango ang lahat, at lihim din silang nagpasalamat sa kanilang naunang desisyon. Si Han Sanchen lang ang walang pakialam. Ang laro ay hindi ang huling sandali, kung sino ang mananalo at kung sino ang matalo ay hindi tiyak. Si Chong Dao Scar ay nagbigay ng positibong tingin, na nagpapahiwatig na ang taong ito ay hindi kailangang matakot, at pagkatapos, inihayag ni Han Sanchen na opisyal na nagsimula ang laro. Upang gawing mas kapana-panabik ang laro, nagdagdag pa si Han Sanchen ng bagong panuntunan pagkatapos magsimula ang sigawan. Sa tuwing walang mananalo o matatalo sa loob ng higit sa 1 minuto, si Han Sanchen ay bubunot ng isang piraso mula sa brick. Ito ay karaniwang katumbas ng pagpilit sa hukom, at dapat niyang alisin ang peklat sa lalong madaling panahon, kung hindi, maaari lamang siyang magdusa. Patayin. Nang makitang nilero na ni Han Sanchen ang larong ito, hindi na ito maasikaso ng judge. Sa galit, diretsyong sinugod niya si Scar. Hindi napigilan ni Scar ang paglunok ng laway, nag-alinlangan sandali, at sa sumunod na segundo, may nangyaring hindi inaasahan. Kuwit. Sa pagharap sa biglaang pag-atake ng hukom, si Scar, na tila ganap na handa, ay biglang piniling tumakas sa pagitan ng kidlat at bato. Kaagad, ang eksenang ito ay direktang nabigla sa mga tao sa Polar Bear, ngunit ito rin ay nagpatawa sa mga rebelde. Ha 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 ha, ha ha, sinasabi ko lang, saan ba nagkaroon ng lakas ng loob at kumpiyansa ang lokong ito para suyuan ang ating huwes? Mule ito o kabayo, at kailangan talagang bunutin para malaman kung totoo o mali. Ang tanga, kung wala siyang kakayahan na ito, mas mabuting umamin na muna.
Don't say that, kung hindi dahil sa kanya, wala tayong makukuhang maraming gold bricks. Nang sabihin ito ng grupo ng mga tao, muli silang tumawa. Tahimik na lumingon sa likod ang hukom at sinulyapan si Han Sanchen, ngunit nakita niya na si Han Sanchen ay hindi galit sa oras na ito, ngunit tinitigan lamang ng bahagya ang sitwasyon sa field. Tila sa kanya na ang lahat ay inaasahan. Okay, since steady ka pa rin humawak, then I won't let you stand it. Nang bumagsak ang mga salita, pinalakas ng hukom ang opens iba, at dumiretso kay Scar. Si Han Sanchen ay nanatiling hindi natinag, tinitingnan ang sitwasyon sa field. Sa mga tuntunin ng kakayahan ni Scar, ang kanyang unang reaksyon ngayon ay ang pag-atres, na walang dapat ikagalit. Ito ang pangunahing reaksyon ng sinuman. Para bang nakakita ang mga tao ng mas makapangyarihang hayop at pinili nilang umiwas sa unang pagkakataon. Hanggat binibigyan ng oras si Scar, naniniwala si Han Sanchen na babalik sa katinoan ang taong ito. At kapag ganito na, magsisimula na talaga ang white-hot competition ng larong ito. Sure enough, parang na-corner na ang hindi matatakasan na peklat. Gustong umatras ni Scar, ngunit sa pagharap sa moral ng hukom, wala siyang mapupuntahan. Pagkatapos ng pag-atres, maaaring kailanganin niyang masunurin na tumalon mula sa entablado. Gayunpaman, ang gayong pamamaraan ay isang malaking insulto sa sinumang tao. Ang pagsukol ng hindi lumalaban, hindi ba ito duwag at ano ito? Sa pag-iisip nito, tumigil si Scar. Sumunod ng mabuti ang hukom, tumingin kay Scar at malamig na ngumiti. Scar, huwag mong sabihing hindi kita bibigyan ng mukha, dalawa ang pagpipilian mo ngayon, ang una ay tumalon pababa mula rito ng masunurin, at iligtas ako. Tulad ng alam mo, ang espadang ito ay walang mga mata, kung hindi kita sinasadyang masaktan. Batay lamang sa iyong paglilinang, natatakot ako na hindi ka mawalan ng kakayahan kahit na mamatay ka. Anyway, nakikipag-hangout ka rin kay Han Sanchen ngayon. I don't want to make things too ugly, and I don't want you to be the commander of some kind at hindi agad na mamuno sa team dahil sa injury. So, I give you the chance. Lumunok si Knife Scar, tumingin sa judge, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Halika, judge, nakaayos na ang arena, at ang pinuno ng pamilya ko ay nakipagpunyagi din sa iyo ngayon, kaya't kung ano talaga ang tatayo ko ngayon, ay mas mabuti kaysa sa paghiga. Okay, Scar, kung gayon ay huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa malamig na nguso, ang hukom ay hindi nagdalawang isip, at direktang hinampes ang peklat. Si Scar ay nagngangalit din ang kanyang mga ngipin, walang komplikadong galaw, isang simpleng pag-igting lamang ng kanyang mga ngipin, at sumugod patungo sa hukom. Ang kanyang layunin ay napakasimple. Kaya't ang kanyang layunin ay malayo sa anumang lakas sa paglalaro, siya ay hindi totoo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sumugod ng direkta sa laman. Naisip din niya ito na hindi maiiwasang matalo si Lao Tzu, ngunit kailangan niyang kagatin ka ng ilang beses. Kamatayan sa korte. Napaharap sa peklat, galit na galit ang hukom, pinaihit ang kamay at diretsyong hinampas. Boom! Hum! Ang dalawang boses ay naghalo sa isang muffled na tunog. Diretsyong tumama ang palad ng judge sa katawan ni Scar. Biglang lumipad ang katawan ni Scar ng ilang metro pabaligtad, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa. Ang lupa sa platform ay halos gawa sa bato, kaya natural na sabihin kung gaano ito kahirap. Ngunit sa pagkabasag ng peklat ng kutsilyo, isang malaking malalim na hukay ang biglang nabasag sa lupa. Hinawakan ang masakit na palad, malamig na tumayo ang hukom, tinitingnan ang peklat sa malayo na parang tanga. Originally, hindi niya intensyon na kumuha ng ganoon kabigat na kamay. Si Scar naman, akala niya kaya niya lang itong ibagsak. Bagamat sinabi ni Han Sanchen na hindi niya kailangang bigyan siya ng mukha, paanong hindi malalaman ng isang tao na nasa posisyon ng isang hukom ang mundo? Maaaring sabihin ng mga tao ang isang bagay para sa kapakanan ng mukha nang hindi isinasaalang-alang ako, sa palagay mo ba ay hindi mo talaga iniisip ang mga tao? Kuwit, kapag nanakit ng aso, laging nasa may-ari. Dito lang talaga ang peklat na ito, talagang pinipigilan kapag umaatake, at gusto pang saktan ang sarili. Paano ito matitiis ng hukom? Dapat siyang turuan ng ilang mga aralin. Kung hindi, saan niya dapat ilagay ang mukha ng hukom? Isang grupo ng mga rebelde ang nagniningning sa tuwa sa oras na ito,
at kitang-kita na ang hukom ay nanalo ng malaking tagumpay, gaya ng inaasahan. At ang mga sumunod kay Scar, at maging ang maraming kapatid ng Polar Bear Legion, ay hindi makapaghintay na takpan ang kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay sa oras na ito. Masyadong malupit ang eksenang ito. Si Han Sanchen lang ang tahimik na tumingin sa peklat. Alam na alam niya na ngayon, simula pa lang. Nako tingnan mo, kakasabi ko lang, ang pagharap sa mga peklat ay parang biro sa huwes. This is simply a maddening game. I really don't know, anong confidence meron si Han Sanchen para kalabanan siya ni Scar. Kahit kunwari napipilitin ka, humanap ka ng ibang magpapanggap, vulnerable ang ganitong klaseng tao. Sa palagay ko dapat nating isipin ang tungkol sa mga gintong ladrilyo at kung paano natin dapat gugulin ang mga ito. Oo, alam ko na napakadaling makuha ito, bakit mag-abala na magnakaw ng anumang mga gintong brick noon? Hindi pa banggitin kung gaano kasaya ang isang grupo ng mga rebelde, ang ilan sa kanila ay lumakad pa sa tabi ni Han Sanchen, handang kunin ang mga brick. Master Han, itong ladrilyo, hehe. Nang malapit na niyang iunat ang kanyang kamay, natapakan na ni Han Sanchen ang gintong ladrilyo at malamig na ngumiti, anong nagmamadali? Sasabihin pa lang ng lalaki kung ayaw aminin ni Master Han ang account, pero sa stage doon, biglang tumayo si Scar. Biglang nagmulat ng mata ang lahat, pati ang judge. Anong kalokohan ang nangyayari dito? Obviously, sobrang solid na kumain ng kilos ng judge na ito. Mula sa pananaw ng isang bystander, ang hakbang ng hukom ay ganap na makapangyarihan. Ang mga tinatamaan nito ay likas na mahirap labanan. Hindi sa banggitin ang isang galos lamang, kahit na ang isang dalubhasa sa parehong antas ay hindi makakayanan ang gayong pagkilos. Gayunpaman, ang malayo ay talagang tumayo ang taong ito. Fuck, nasisilaw ba ako? Scar, tumayo ba siya? Paano ito posible? Hindi kaya ginamit ni Lord Judge ang lahat ng kanyang lakas? Oo, dapat nga. Kung hindi, walang paraan para tumayo si Scar. Habang ang isang grupo ng mga tao ay gulat na gulat, lahat sila ay sinisi ang awan ng hukom sa lahat ng nasa harap nila. Gayunpaman, ang hukom sa entablado ay napakalinaw. Ngayon lang, ang serye ng mga operasyon ni Scar ay ganap na nag-alab sa kanyang galit. At ayaw niyang ibawas ang kanyang mga gintong brick. Sa makatuwid, mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga hukom ay halos palaging patay. Hindi siya maaaring maging maawin. Ngunit, ang lalaking ito, paanong tumayo ang lalaking ito? Natulala talaga si Scar. Sa totoo lang, pagkatapos ng suntok na ito, si Scar mismo ay handa ng mamatay. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang taong ito ay biglang nagulat nang makitang hindi siya patay, at walang sakit sa kanyang katawan. Kahit ilang beses siyang gumalaw, at napag-alaman na hindi lang sa kanya ang lahat ng tadyang na naisip niyang mabali, ngunit hindi man lang siya nakaramdam ng sakit nang siya ay pumihit. Ito ay napakalayo sa marka. Magaling siya. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagkalito, mabilis niyang naintindihan. Ano ba yan? Ang pagkakasala na nilikha ni Han Sanchen para sa kanyang sarili. Sa ilalim ng proteksyon nito, talagang kinain niya ang nakamamatay na suntok ng hukom. Sa pagkakataong ito, ang taong ito ay ganap na motivated. Judge, siya ba? Hindi ka ba busog? Ganito ka lang, fuck it, parang nakikiliti. Malamig na ngumisi si Scar. Nang marinig ito, ang gulat sa mukha ng hukom ay biglang napalitan ng hindi mabilang na galit. Bastos ka, anong sabi mo? Noong unang panahon, lalo pa siyang nakatayo sa arena kasama niya, hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa kanya kapag weekdays. Kung wala siya, sa lakas ng kanyang peklat, hindi siya karapat-dapat. Akala ko kung gaano kalakas ang braso nitong Angelica. Isa lang pala ang tigre ng papel. Boom! Ang dalawang palad ay malakas na hamampun sa kanyang dibdib, at ang peklat ay parang bahaghari, halika, magpatuloy, malambot na itlog. Basta, pinatay kita. Ang hukom ay ganap na inis, at agad na sinubukan ang kanyang makakaya upang patayin muli ang peklat ng kutsilyo. Tuluyan na ring nawala ang takot ni Scar, at napadpad din sa judge. Malapit nang mag-away ang dalawang panig. Sa oras na ito, sa wakas ay ipinakita ni Han Sanchen ang kanyang ngiti, at matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. White hot dumating. Pupunta ako. Galit na umungal ang hukom,
at sinuntok ng buong lakas ang kanyang mga kamao, umaalon-alon na parang bumukas ang mundo. Ang pilat sa kabilang banda ay parang baliw na oso na lumabas sa isang butas, umaatungal na galit, walang takot, habang diretsyong ginagamit ang katawan sa matigas na tuktok, bigla niyang hinawakan ang gininto ang mahabang sibat sa kanang kamay at tinutukan ang hukom at diretsyong pinatay. Fuck, Scar, lumilipad ka talaga, at gusto mo pa akong saktan. Hinamak ng judge ang pag-inom nito, at ang malaking kamao ay nabasag na ng diretsyo sa katawan ni Scar. Boom! Isang malaking muffled sound. May pang-iinis sa gilid ng bibig ng judge. Sa suntok na ito, halos 100% ng kanyang lakas ang nataman niya sa peklat, at imposibleng makaligtas siya. Gusto mo pa ring subukang pigilan ang iyong sarili at pagkatapos ay mag-counter-attack, katangahang panaginip, go to hell, Judge, hindi ako natatakot sa'yo. Tagahan Sanchen ako ngayon, malamig na uminom si Scar, itinuon ang lahat ng kapangyarihan sa mahabang sibat sa kanyang kamay, tinutukan ng hukom, at direktang sinaksak, nagulat si Scar, na dapat ay tuluyan ng itinapon mag-isa, nang makitang hindi lang si Scar ang hindi lumipad, kundi ang sibat sa kanyang kamay ay palapit ng palapit sa kanya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!